Hi guys! Welcome back sa aming vlog. Excited ako kasi finally, ito na ang first ever camping experience namin at dito namin gagawin sa Montana Hill, Tanay Rizal. Tara, samahan nyo kami sa journey na to. Papunta kami ngayon sa Montana Hill, dito sa Tanay Rizal. Maulan. Nagugutom na ako eh. Madami kaming baon ngayon. Mamaya makikita nyo kung ano yung mga iluluto. Takas ng ulan, no? Grabe. Ang elevation ngayon is 206. Kanina nag 350 yung elevation. Medyo pababa na kami ngayon. First time namin mag-camping ngayon. Try namin kung para sa amin ba yung camping. First time ko napunta dito. Grabe, maganda pala dito. Binaybay namin ang EDSA, White Plains, Libis, Marikina, Marcos Highway hanggang makarating kami sa Marilake. Weekday kami bumiyahe kaya medyo traffic pero smooth naman overall. Ang saya kasi habang nasa daan, sobrang ganda ng nature view. Bundok, puno, ulap, may mga lugar pa nga na umuulan tapos biglang wala din. Hello everyone! Andito kami ngayon sa Montana Hills, Tanay Rizal. First time namin ngayong mag-asawa na mag-camping. For now, we will try one day and see if we can make it. So far, hindi kami nakapag-video ng pag-setup namin kasi maulan dito ngayon. Lakas ng ulan eh. Pabugso-bugso yung ulan. Pero good thing is nakapag-drone shot na kami. Kamusta yung drone mo? Sandali lang kasi maulan. Okay. Mabilis lang. Pero madami ka naman nakuhanan. Sakto lang. Yung iba kasi malabo pa dahil yung ibang part foggy, maulan eh. Sige, try natin ma'am. Try natin bukas ng umaga. Hopefully, maganda na yung weather tomorrow. May araw na. Pero, tanong natin kay Windy Up. Nasaan ba si Windy Up? Ang elevation natin ngayon is 580 meters. 580 ba? To be exact, 579. Taas. 579 elevation. Time check is 5:01 na ng hapon. Ngayon, madami ngayon nakakamping sa Montana Hill. Puro mga barkada. Parang masarap nga mag-camping dito pagka barkada. Pagdating namin sa campsite, sinubukan namin iakyat si Murphy pero sobrang dulas at tarik ng daan kaya mas safe sa baba na lang sa designated parking. Buti na lang, sobrang bait ng mga staff at tinulungan kami mag-akyat ng gamit. Pagkatapos namin mag-settle, nagluto na kami ng kikiam. Tamang-tama pang merienda. Tent nila dito is black tong. Itong
ano namin is good for 4 to 6, no? Oh, 4 Parang 4 to 6. Pero Malaki. para sa aming dalawa. Ewan ko Sakto lang to. anong black dog tong dog na to, pero malaki. Oo. Sarap kumain ng Yum. kikiam. Tapos, alam mo ko lang na lang dito Red Horse. Kasi hindi na ako umiinom. Malamig eh, oh. Ang dami po palang biniling kikiam. Sige. So, balagyan mo ng yelo yung ano mo. Yung Okay, yellow yeah. mo Sige. para hindi masayang. Lagyan mo yung akin. So, wala lang maglagay. Sabi mo, paingat pa sa kanya naman. Bumili-bili pa ako ng mushroom para sa Bonfire. bonfire. Ako tumulan. Sumulan. Baka mamaya tumigil, malay mo. Tsaka iinit din naman sa tiyan yun. Pag kinain niya. May iba, inakayo ito sa pansit. Pag niluluto. May mga malalaki pang kikim. Oh. Ano, wala na yung hamog. Pero umulan pa din. Ano, lumiwanag lang. Thing is, it's still raining. Dala ka pa ng solar panel, di mo rin magagamit. For ano lang naman, for emergency. Bukas magagamit natin yun. Hindi ko na pwede na mag-pitch ng tent mo doon. Kung gusto mong may sarili ka ng tent. Ha? May bakante kasi. Kasi kung may baong ang sarili mong tent. Pwede mag-car Camp. car Pwede camp. mag-car camp. Pwede mag-car camp dito. Iba rin yung rates. Kaya car camp nila. Dito sa Montana Hill, may iba-iba silang tent. May barkada, may campers, may family. Itong tent namin ngayon, originally it should be barkada only kasi dalawa lang naman kami. Pero sa dami ng gamit namin, kaya ngayon, so, sa dami ng gamit namin, nag-upgrade kami to campers tent. So barkada, camper, and family. Yung family tent or big tent, kaya ng 8 packs maximum. And then yung barkada tent naman is 4 packs lang ang kasya. Ang campers tent is 6 packs maximum. Dito sa campers and then barkada tent, walang fan, walang grill, walang cooler. Pero sa family tent, kompleto lahat. May fan, may griller, may cooler. And then, by default, sa lahat ng tent, meron silang mga bed, cooking materials, pillow, at saka table. Tsaka may iba-iba silang amenities dito. May badminton set, may mini golf, may volleyball, may archery, may dart area, sipak takraw, meron din, at saka sipa. Kites, meron din, saranggola, and then 1980s kids toy. Hindi ko alam kung ano yun. Pero hindi natin siya ma-try ngayon kasi kung umuulan. Expected na to kapag mga August last week ng August lagi umuulan. Dami namang ano dito mga amenities. Yung nga lang hindi ka makalabas kasi maulan. And then meron din silang yung Taipei inspired rainbow color, Dream Heart Lock. May red, pink, white, blue. Red for health and peace, pink for happiness, love, marriages, white for future brightness, and blue for money and career. Punta naman tayo sa rates nila. Family tent, pagka weekend, 3,000. Pag weekday, 2,500. Pagka Montana barkada couple naman, which is yung una na dapat namin binook, ang weekend rate nila is 2,000. Ang weekday naman is 1,800. Kunyari, tent pitching or car camping, limited lang yung slot, 10 slots for car camping naman. But if you need to rent a tent, 500 each lang. Meron din silang bonfire dito kasi hindi tayo makapag-bonfire kasi umulan. Meron pa naman akong marshmallow na binili. Hindi ako makapag-bonfire. And then may within the vicinity, meron din silang sari-sari store, meron din silang hot or iced coffee, pares, fishbowl, and then shake. Pero I prefer na may sarili tayong fishbowl. Para unlimited. May shake? Yes, may shake. And then, dito sa mismong tent, walang electricity, pero meron silang charging station if kailangan i-charge ng mga gadget. So far, meron kaming power station.
na Bluetti. Bluetti. And then, para sa mini electric fan namin. At saka sa ilaw namin ngayon. Yung nakikita yung ilaw. Yung ilaw kasi nila, hindi ganun kalakas. Kaya may sarili kaming ilaw. Doon naman tayo sa mga rules nila. Allowed dito ang liquor, pero bawal ang speaker. And then, also, kapag yung electric appliances, kunyari, may electric fan ka, tapos isasaksak sa nila, sa power outlet nila. Siguro may option na ganun siguro. 300 per appliances. Pagka barkada tent at saka campers tent, walang griller, walang cooler, wala ding fan. Pero pag family tent, yung pinakamalaking tent, kumpleto lahat. May fan, may griller, may cooler. So, pero sa amin kasi may kumpleto naman kami. Meron kaming cooler, meron kaming fan. So, okay na tong campers tent sa amin. Nasa squid, sasabihin ko sana squid game. Bakit kaya hindi lumalaki yung squid? O nga, no, di pa dapat tumalaki to. Ano ba sa kanila? Di ba, or baka nag-shrink na siya. Hindi. Pagka tanggal ko, hindi talaga siya ganyan. Okay. Tapos na tayo magmerienda ngayon. Hindi namin naubos yung Kikyo Squid Balls. So ngayon, tutur ko kayo ngayon sa Montana Hill. Titignan natin kung ano yung mga amenities nila. Ngayon, umupa na yung ulan. Buti na lang. So, tingnan natin ngayon. Medyo basa. We have to be careful. May mga swing sila. Swing. And then, doon din yung mga car park. Sa mga may kotse, pwede kayong mag-parking dyan. Ayan. Dito rin sana yung bonfire. Pero, maulan. So, walang bonfire na mangyayari. Ayan yung bonfire nila. Dito sana kami mag-tent. Pero hindi kasya yung mga gamit namin. Kaya sa campers tent kami. May mga dogs din pala sila dito. So, very pet-friendly. Ito yung charging station. Pwedeng mag-charge ng mga gamit dito. Then, dito naman yung hugasan nila. So, shared na hugasan. Actually, since bago lang si Montana, usually mga gamit pa nila is bago din. Ayun, ito naman yung parang CR nila, common CR, shared CR. Hey, payong ulit. And then, what's this? For men. Yan. For women and for men, comfort room. Actually, malinis. Malinis. Good job. One, 2, 3, catch! Ay, ang galing!
ipapakita ko sa inyo. Magsasayang na kasi kami ng kanin. Dito, cooker! Tapos, ito yung isang gatang. Ito. Isang gatang! Tatlo lang kaya niya eh. Kasi baka umapaw. So, yan. Kasya po to sa isang tao lang. Ang isang kainan mo lang, kulang pa sa Yan, nagsaing na po kami. Tignan natin kung kaya niyang magsaing gamit tong maliit na rice cooker nila Tyler. Kasi dito kami nakasaksak sa Bluetti EB3A. So, sabi niya, kumonsumo siya ng 279 watts. So, tignan natin kung makakapagsaing siya. Balikan natin mamaya. So, ayun na siya. Luto na. Paluto na. Di ba? So, nakapagsaing tayo. Paluto na. Ngayon, tignan natin ilang percent. May 20% pa. Tapos, dyan pa nakasaksak yung electric fan. Kakapatay ko lang ngayon. Tsaka yung ilaw namin dito sa tent. Bukas i-charge ko yan. Kasi meron ko ito ng solar panel. Bukas i-charge na. Kinagabihan, syempre hindi mawawala ang special dinner. Nagluto si John ng adobo at nagsayang ng kanin gamit ang power station na dala namin. Imagine, nakapagsayang kami gamit ang kuryente ng maliit na power station. Worth it talaga ang pili namin dito. Habang lumalalim ang gabi, palakas ng palakas ang ulan, kaya nag-decide na kaming matulog ng maaga para makabangon kami ng fresh at ready sa umaga. Pagkagising namin, ito agad ang bumungad. Sea of Clouds. Grabe, parang sinagot ng Diyos ang dasal ko kagabi na tumigil na ang ulan. Sobrang peaceful at breathtaking ng view. Kumain kami ng almusal habang nilalanghap ang fresh na hangin ng bundok. Pero kailangan din namin mag-prepare for checkout kasi maaga dito sa Montana Hill, 9 a.m. Pwedeng mag-extend pero may dagdag na 150 per hour. Shout out sa mga tao ng Montana Hill. Sobrang helpful at bait nila. Ang gaan na experience dahil sa kanila. Masasabi ko na ibang klase ang feeling pagkatapos ng camping. Para kang bagong tao. Sobrang relaxing at fulfilling. Ang saya kasi first time namin, tapos super successful kahit umuulan. For sure, uulit kami ulit sa susunod na camping adventure. Thanks for joining us sa adventure na to. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod naming travel adventures. Bye!